Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, nandito na si Kiko. Gaya po ng bagyong Jacinto na naging bagyo bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 8 ng umaga, itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression category, yung binabantayan nating low pressure area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. At yan nga po ay nabigyan ng local name na Kiko. Ang bagyong Kiko po ay may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,170 northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, yan po ay malayo sa anumang bahagi ng ating bansa at yan po ay palabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga hanggang tanghali. Samantalang yan po ay nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon, although hindi ganong kalakasan, magdadala pa rin po yan ng mga posibleng scattered at kalat-kalat na pagulan, particularly sa western section ng Luzon. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Kiko. So ang bagyong Kiko po ang ating pang-11 bagyo ngayong taon at unang bagyo natin ngayong buwan ng September. At sa kasalukuyan nga, yan po ay medyo malapit na sa ating boundary line at palabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Kumikilos po ito paitaas patungo dito sa southern portion ng Japan, dyan po sa mga isla ng southern Japan, at wala po yang magiging direktang epekto sa atin. At inaasahan nga natin na yan po ay lalakas pa if makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So halos ganun din ang ensemble forecast track ng GFS para sa pagtaya dito sa bagyong Kiko. Patuloy nga itong kikilos paitaas at habang umakyat po yan, inaasahan natin ang paglakas niyan hanggang sa mag-recurve papunta dito or babaybayin yan itong northeastern or itong eastern portion ng Japan. Again, wala po itong direktang epekto sa atin at may bahagyayang paghila ng ating habagat, which is yan po yung magdadala ng mga scattered at kalat-kalat na pagulan in the next few days. Ngayon, silipin naman natin yan. So narito pong ating satellite image para sa ating kasalukuyang lagay ng ulap o yung ating kalangitan na nakaka-apekto sa ating bansa. Nandito po banda ang bagyong Kiko, nasa northeastern portion ng ating bansa at wala po yung epekto sa atin. Pero kung mapapansin nyo, meron tayong mga kaulapan dito sa eastern portion ng ating bansa. So yan po yung parang extension nitong ating binabantayang sama ng panahon. Maliban dyan, scattered o kalat-kalat po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Again, ibig sabihin po ng scattered, marami pong areas na may mga butas dyan at nagpapakita po yung ating araw, pero mataas po yung ating tsansa ng pagulan. Particularly dito po sa mga areas na nasa northern Luzon at central Luzon, yung western section nito. At ito pong mga kaulapan dito sa eastern portion ng ating bansa, hindi natin inaalis ang possibility na may mga mabuong low pressure area dyan o circulation in the next few days dahil kung mapapansin nyo, unstable po yung ating atmosphere dyan at favorable po yan sa convection. So dahil doon sa ating Coriolis force o pag-ikot ng mundo, may mga chance talaga na nagkakaroon tayo ng spin o pag-ikot kapag meron tayong mga ganitong mga malawak na cloud clusters o grupo ng kaulapan. So babantayan natin yan in the next few days maliban dito sa bagyong Kiko. Sa ngayon, silipin natin itong mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So dito nga sa Luzon, nagpapakita po ang araw sa malaking bahagi ng Luzon. Pero again, possible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Medyo mas maulap tayo ngayon dito sa area ng Apayao at ilang bahagi ng Ilocos. Pero mamaya, mayroon din tayong mga possible thunderstorms dito sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama po dyan ang Benguet. Maging dyan po sa area ng Baguio City. Pero relatively ngayon, maliwalas pong panahon natin dyan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Maliban lang dito sa areas ng Zambales at Bataan. Mataas po ang ating tsansa ng pagulan dyan. Mas maulap din po tayo dito po sa areas ng Bulacan, Rizal. Kasama po dyan ang ilang bahagi ng Quezon. Dito sa Metro Manila, maulap din po ang panahon natin at possible din po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan ngayong araw na ito. Dahil pa rin yan sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Although hinihila ng bagyong Kiko, hindi po natin yan inaasahan na kasing lakas nitong mga nakaraang habagat episode. Maliban po dyan, silipin naman natin itong areas ng Mimaropa. Meron din tayong mga possible na mga kalat-kalat na pagulan dyan, particularly ang Occidental Mindoro. Kasama na po dyan, ito pong mga areas ng Marinduque at area ng Romblon. At ito pong hilagang bahagi ng Palawan. Kasama po dyan ang isla ng Coron. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. If ever, kung may mga pagulan tayo dyan, ito po yung mga pulo-pulo lamang o mga isolated na pagulan at mga thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero dito sa areas ng Soxagen, meron na po tayong mga cloudiness dyan at mga posibleng thunderstorms ngayong umaga pa lang at dito sa ibabang bahagi ng Davao region. Kasama po dyan ang Davao
City. Yung ating epekto ng habagat ay magpapatuloy pa in the next few days, although ngayon nga, hindi siya ganun kalakasan. Nagdadala pa rin po yan ng mataas na tsansa ng pagulan at mga possible na thunderstorms, particularly sa western section ng ating bansa. So mostly, mas mararamdaman po natin ang epekto niyan sa darating na Biyernes. So narito po, mas mag-extend po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa darating na Friday. Bicol region, mas maulap po ang panahon natin at possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Western section ng Mimaropa, Palawan, Mindoro, Zambales, Bataan, particularly ang Central Luzon nga, mostly dito po sa areas ng Zambales, Bataan nga, Pangasinan, ilang bahagi ng Ilocos region. So yung mga pagulan natin sa Northern Luzon at Central Luzon, mga scattered po yan or kalat-kalat sa darating na Biyernes dahil pa rin yan sa epekto ng ating habagat at if ever merong mabuong sirkulasyon dito sa mga grupo ng kaulapan sa eastern section ng Northern Luzon. So yan po ay patuloy nating babantayan. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa bagyong Kiko na palabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So gaya po ng bagyong Jacinto na humabol pa at nabigyan ng local name. So counted po yun kahit hindi po tumatama sa lupa at kahit hindi nakaka-apekto sa ating bansa. If ever merong nabuo o pumasok na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kahit palabas na po yan po ay nabibigyan ng local name. Yan nga po sa kasalukuyan ng bagyong Kiko, ang ating pang-11 bagyo ngayong taon. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.